Hayaan mo siyang mamatay, mas pabor sa atin iyan. Ang malupit na utos na binitiwan habang ang nagtaksil na asawa ay nagpapakasarap sa piling ng iba. Habang duguang nakabulagta si Clara sa malamig na sahig at ninanakaw nila ang kanyang yaman, isang makapangyarihang kamay ang hahablot sa kanya mula sa bingit ng kamatayan. Mula sa abo ng kataksilan, babangon ang isang inang palaban. Handa na ba silang harapin ang bangis ng isang babaeng wala nang isusuko? Hayaan mo siyang manganak mag-isa. Kapag nawala siya sa atin na nang buo ang kumpanya. Ang mga salitang yon ay tumimo sa isipan ni Clara na tila mga punyal na malupit na ibinaon sa kanyang dibdib. Nakaupo siya sa sahig ng kanyang kwarto, maingat at puno ng pagmamahal na tinutupi ang maliliit na medyas ng kanyang kambal na isisilang pa lamang. Sa ibaba ng hagdan, narinig niya ang nag-uusap na mga boses na walang iba, kundi ang kanyang asawang si Mark at ang kanyang biyenan na si Doña Carmen. Ang lambot ng tela ng medyas na nasa kanyang mga kamay ay isang masakit na kabaligtaran ng napakalamig at walang pusong plano na kanyang narinig. Hindi siya sumigaw. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata, ngunit sa loob-loob niya ay tila gumuho ang buong mundo. Nanigas ang kanyang mga daliri at ang maliliit na kasuotan ng sanggol ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang pagkakahawak at nagkalat sa sahig. Ang paninikip ng kanyang lalamunan ay umabot hanggang sa kanyang sikmura, sinundan ng isang labis na pagmamanhid ng kanyang mga binti. Lahat ng pagtitiis niya, lahat ng paglunok niya sa malulupit na salita ng kanyang biyenan, sa ngalan ng pagpapanatili ng buong pamilya, ay tila naging isang malaking kahangalan, isang matalim at nakakapasong hapdi ang biglang gumuhit sa kanyang tiyan. Napahawak siya ng mahigpit sa gilid ng higaan nang maramdaman niya ang mainit na likido na dahan-dahang umaagos sa kanyang mga binti. Pumutok na ang kanyang panubigan. Sa kabila ng matinding kirot at pagkahilo, pinilit niyang tumayo. Kailangan niyang mabuhay hindi para sa sarili niya, kundi para sa dalawang inosenteng anghel sa kanyang sinapupunan. Kaladkad ang kanyang mabibigat na paa, narating niya ang pintuan ng kwarto. Hinawakan niya ang seradura at pinihit ito ng buong lakas, ngunit hindi ito gumalaw. Pinihit niya itong muli, puno ng pag-asa na baka naipit lamang hanggang sa bumagsak sa kanya ang isang malagim na katotohanan. Nakakandado ito mula sa labas. Ikinulong siya ni Mark bago ito umalis upang dumalo sa lihim na pagdiriwang kasama ang babaeng matagal na nitong kinakasama. Ang desperasyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Kinuha niya ang isang mabigat na upuang kahoy malapit sa bintana at buong lakas na inihampas ito sa salamin. Ang pagkakabasag ng bintana ay tila pag-ulan ng matatalim na yelo na nagkalat sa ibaba ng kanilang bahay. Ang kanyang paos na tinig na humihingi ng saklolo ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang mabuting kapitbahay si Aling Nena ang nakapansin sa kanyang kalagayan. Ang mabilis na pagdating nito at ang sapilitang pagwasak sa kahoy na pintuan ng kwarto ang naging tanging tulay ni Clara palabas ng impyernong iyon. Dinala siya sa isang maliit at lumang pampublikong paggamutan. Amoy ng matapang na alkohol at kalawangin na bakal ang sumalubong sa kanyang naghihingalong kamalayan. Ang doktor ay pawis na pawis at pilit na inaasikaso ang kanyang kalagayan. Ang tibok ng puso ng mga bata ay bumababa. Kailangan ng agarang operasyon upang mailigtas ang kambal, ngunit ang batas ng ospital ay nangangailangan ng pirma ng asawa at paunang bayad para sa mga gamit na kakailanganin. Tinawagan ng doktor ang numero ni Mark na nakasulat sa lumang hawak na record ni Clara. Dahil puno ng dugo ang kanyang mga kamay, sa pag-alalay kay Clara, inilagay ng doktor ang telepono sa loudspeaker. Mr. Asawa po kayo ni Clara, tama. Kailangan po nating operahan agad ang misis nyo. Delikado po ang buhay ng kambal at kailangan po namin ng consent nyo
pati na rin pambili ng mga emergency na gamot. Ang sagot mula sa kabilang linya ay malamig. Walang pakialam at puno ng pagkainis. Wala akong pera para dyan. Buhay niya iyan, bahala siya. Huwag niyo na akong istorbohin. Naputol ang linya kasabay ng pagkawala ng huling hibla ng pag-asa ni Clara. Nakahiga siya sa malamig na kama ng pagamutan, pilit na kumakapit sa isang lumang kamiseta ni Mark na dinala niya bilang pampalubag loob. Bago pa man tumawag ang doktor, mahigpit ang kanyang hawak sa tilang iyon. Bumaon ang kanyang mga kuko hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri sa labis na pangungulila. Ngunit pagkatapos marinig ang mga salitang iyon, na nanggaling mismo sa bibig ng lalaking sinumpaan niyang mamahalin habang buhay, unti-unting lumuwag ang kanyang pagkakahawak. Ang lumang kamiseta ay nahulog sa maruming sahig, tuluyan ng kinalimutan. Ang pagmamahal niya ay sumama sa pagbagsak ng telang yon. Biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng emergency room. Tumama ang mabigat na kahoy sa sementadong pader. Pumasok ang isang matangkad na lalaki, nakasuot ng madilim at mamahaling kasuotan na hindi nababagay sa mahirap at sirang lugar na yon. Ang kanyang presensya ay tila humigop sa kaba na bumabalot sa silid. Walang pag-aalinlangan inilapag niya ang isang itim na bank card sa kalawanging mesa ng nurse. Iligtas niyo ang mag-ina. Kahit magkano babayaran ko. Ang matatag at puno ng awtoridad na utos ni Anton Grayson. Sa nanlalabong paningin ni Clara, sinubukan niyang aninagin ang mukha ng lalaking ito. Bakit narito ang isang napakayamang negosyante sa isang abang paggamutan sa oras na pinakakailangan niya ng milagro? Isang multo ba siya mula sa nakaraan o isang anghel na isinugo ng langit? Bago pa man siya makahanap ng kasagutan, naging pabigat ng pabigat ang kanyang talukap. Isang mahaba at walang patid na iyak mula sa makina na nagbabantay ng kanyang pintig ang biglang umalingaw-ngaw sa buong silid, nagdedeklara ng pagtigil ng buhay. Dok, nawawalan na tayo ng pulso. Ang nagpapanik na sigaw ng doktor na siyang huling narinig ni Clara bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Hanggang kailan magpapahirap ang tadhana bago muling magbukang liwayway. Ang matalim at walang patid na pag-ungol ng makina na bumalot sa kanyang huling gunita ay unti-unting naglaho, pinalitan ng isang malamig at payapang katahimikan. Nang dahan-dahang imulat ni Clara ang kanyang mabibigat na talukap, hindi na ang kalawanging kisame ng pampublikong paggamutan ang kanyang nakita. Isang maaliwalas at malawak na silid ang sumalubong sa kanya, umaamoy sa malinis na pampabango na malayo sa masangsang na amoy ng alkohol at dugo. Sa paboritong pwesto ng araw sa gilid ng malaking bintana, nakatayo ang isang matipunong lalaki. Nakapamulsa ito at tahimik na nakatingin sa labas, tila pinapasa ng bigat ng mundo sa kanyang malalapad na balikat. Nang maramdaman ni Anton Grayson ang paggising ng pasyente, pinihit niya ang kanyang katawan paharap sa kama. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang malalim na awa na pilit ikinukubli ng kanyang seryosong mukha. Ligtas na ang mga bata, nasa incubator sila at kasalukuyang nagpapalakas. Ang mahinahon, ngunit buong tinig na sambit ni Anton. Wala nang masasarap pa sa pandinig ng isang ina kaysa sa malamang humihinga ang kanyang mga anak. Isang malalim na pagbuntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa dibdib ni Clara, kasabay ng panginginig ng kanyang mga labi na pilit nagpipigil ng luha. Subalit ang panandaliang kapayapaan ay tila isang marupok na salamin na madaling nabasag. Napako ang paningin ni Clara sa telebisyon na walang tunog na nakabukas sa kabilang panig ng silid. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang remote control upang palakasin ang boses ng nagbabalita. Ang imahe sa screen ay sapat na upang patigilin ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Sa harap ng nasusunog nilang lumang bahay, nakaluhod si Mark habang yakap-yakap si Lara. Ang mukha ng kanyang asawa
ay basang-basa ng mga pekeng luha, humahagulgol sa harap ng mga kamera ng media. Sa isang panayam buong pagdadalamhati nitong idineklara na ang kanyang asawang si Clara ay nawawala at pinaniniwala ang natupok sa sunog at idinagdag pa na ayon sa huling habilin, ipinagkakatiwala nito ang lahat ng pamamahala ng kumpanya at yaman kay Lara bilang kanyang legal na tagapagmana. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Mark ay lason na, unti-unting sumisira sa natitirang bait ni Clara. Isang mabigat na bato ang tila dumagan sa kanyang dibdib, pinipiga ang kanyang puso hanggang sa wala ng matirang pagmamahal, kundi purong puot. Sa isang marahas na galaw, hinablot niya ang swero na nakakabit sa kanyang ugat. Tumulo ang mainit na dugo mula sa likod ng kanyang palad, papunta sa maputing kumot, ngunit hindi niya alintana ang pisikal na sakit. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang isigaw sa buong mundo ang demonyong nagkukubli sa likod ng malaanghel na mukha ng kanyang asawa. Iika-ika siyang naglakad patungo sa pintuan, ngunit isang matibay na harang ang pumigil sa kanya. Hindi siya hinawakan ni Anton, na natili lamang itong nakatayo sa kanyang harapan, parang isang pader na hindi matitibag. Saan ka pupunta? Lalabas ka para magpakamatay ulit. Ang matalim ngunit nag-aalalang tanong ng lalaki. Inihagis ni Anton sa ibabaw ng kama ang isang makapal na folder. Naglalaman iyon ng mga pekeng death certificate at mga ulat ng pulisya na binayaran na ng pamilya ni Mark. Wala siyang kalaban-laban. Sa mata ng batas at ng lipunan, isa na siyang abo. Ang pagkabigong bumalot sa kanyang buong pagkatao ay nagpabagsak sa kanya sa sahig. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at hinayaan ang kanyang sariling madurog sa isang tahimik ngunit nakakapasong pag-iyak. Nanatiling nakatayo si Anton, binabantayan siya. Sa kanyang pagkasira, ibinibigay ang espasyo upang ilabas ang lahat ng lason ng kahapon. Matapos ang tila walang hanggang pagluluksa, dahan-dahang tumayo si Clara. Humiling siyang makita ang mga bata. Sa tapat ng malaking salamin ng silid ng mga sanggol, pinagmasdan niya ang dalawang maliit na dibdib na humihinga sa tulong ng mga makina. Sila ang tanging dugong nananalaytay na nagpapaalala na siya ay buhay. Hindi niya hahayaang mapunta ang mga anghel na ito sa mga kamay ng mga halimaw. Lumingon siya kay Anton. Wala na ang mga luha sa kanyang mga mata, napalitan na ito ng isang malamig at matalim na determinasyon na hindi pa niya nakikita sa sarili niya kailanman. Buong tatag siyang nakiusap sa bilyonaryo na tulungan siyang gawing totoo ang ilusyon ng kanyang asawa. Hihilingin niyang ibaon si Clara sa limot upang magbigay daan sa pagbangon ng bagong siya. Pagbalik sa silid, humingi siya ng gunting sa nurse na pumasok upang ayusin ang kanyang benda. Umupo siya sa harap ng salamin, tinitigan ang kanyang mahaba at alon-along buhok na sa loob ng maraming taon ay inalagaan niya dahil iyon ang gusto ni Mark. Gamit ang malamig na bakal ng gunting walang pag-aalinlangang pinutol niya ang bawat hibla. Ang mga itim na buhok na sumisimbolo sa kanyang pagkaalipin ay nagkalaglagan sa sahig na iwan ang isang babaeng may maikling buhok na malaya na sa kadena ng nakaraan. Nangihinang napahawak siya sa gilid ng mesa matapos ang kanyang ginawa at agad na nag-abot ng panyo si Anton upang punasan ang pawis at dugong na tuyo sa kanyang kamay. Pag-abot niya rito, nahagip ng kanyang paningin ang isang lumang burda sa gilid ng telang ibinigay ng lalaki. Isang letrang C na may partikular na disenyo na siya mismo ang gumawa 10 taon na ang nakararaan. Paanong napunta sa isang estrangherong bilyonaryo ang isang napaka-personal na gamit mula sa kanyang kabataan? Bago pa man niya mabigyang boses ang kanyang pagtataka, nakarinig siya ng isang tunog mula sa labas ng nakawangwang na pinto. Ang maindayog at pamilyar na pagtama ng matigas na takong ng sapatos
Sa makintab na baldosa ng pasilyo, ay tila humihila pabalik sa kanya sa bangungot. Sinundan iyon ng isang matining at mapagmataas na boses ng isang matandang babae na nagrereklamo sa mga nurse tungkol sa pasilidad ng ospital. Bumilis ang tibok ng puso ni Clara at nanigas ang kanyang mga kalamnan habang papalapit ang mga yabag patungo sa mismong tapat ng kanyang silid. Ang marahas na pagpintig ng puso ni Clara ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib habang papalapit ang mga yabag ni Doña Carmen sa tapat ng kanyang silid. Nanigas ang kanyang buong katawan, ang bawat balahibo ay tumindig sa takot na baka muli siyang mahila pabalik sa impyernong binuo ng pamilya ni Mark. Ngunit bago pa man mahawakan ng matanda ang seradura ng pinto, mabilis na kumilos si Anton. Lumabas ito ng silid at hinarap ang matanda sa pasilyo. Mula sa loob naririnig ni Clara ang mahinahon, ngunit may awtoridad na boses ni Anton na nag-uutos sa mga nurse na ilayo ang maingay na bisita dahil kailangan ng katahimikan sa palapag na yon. Ang matining na boses ng kanyang biyenan ay unti-unting naglaho sa malayo pinalitan ng isang malalim na buntong hininga ng kaligtasan. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, mabilis at lihim ang naging paglipat ni Clara at ng kanyang mga anak patungo sa isang malawak na dintrang sa Tagaytay. Ang sasakyang nagdala sa kanila ay tila dumudulas lamang sa kalsada, malayo sa ingay ng syudad. Nang marating nila ang mansyon na nababalot ng makapal na hamog, naramdaman ni Clara ang malamig na simoy ng hangin na humahalik sa kanyang pisngi. Ang lugar na ito na napaliligiran ng matatandang puno at mga bulaklak ay tila isang malaking kuta na magsisilbing proteksyon sa kanyang sugatang pagkatao. Dito sa ilalim ng mga pakpak ni Anton Grayson, nagsimula ang kanyang mahabang gabi ng paghihilom. Sa kabila ng marangyang kama at malalambot na unan, hindi naging madali ang bawat oras para kay Clara. Isang gabi ang katahimikan ng mansyon ay bumasag sa isang matinis na sigaw. Nagising si Clara na basang-basa ng malamig na pawis. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakamot sa hangin at ang kanyang hininga ay kapos na kapos. Sa kanyang panaginip muli siyang nakakulong sa madilim na kwarto, naririnig ang halakhak ni Mark habang dahan-dahang nauubos ang hangin sa paligid niya. Ang trauma ng pagkakandado ay tila isang anino na ayaw siyang iwanan. Mabilis na bumukas ang pinto at pumasok si Anton, suot ang kanyang pantulog. Ngunit ang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi siya lumapit ng husto upang hindi mabigla ang babae. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto. Ang kanyang anino ay mahaba sa sahig dahil sa liwanag ng buwan. Hindi niya tinangkang hawakan si Clara. Sa halip dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig upang maging kapantay ng paningin nito. Ligtas ka na rito, Clara. Walang pinto ang magsasara sa iyo nang hindi mo gusto. Ako ang may-ari ng bahay na ito at sinisiguro ko sa iyo na sa ilalim ka ng aking pangangalaga. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot na nagpatahimik sa nagngangalit na bagyo sa isipan ni Clara. Dahan-dahang kumalma ang paghinga ng babae. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nakakita ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Kinaumagahan na tagpuan ni Clara si Anton sa silid ng mga bata. Ang bilyonaryong kilala sa pagiging mailap at matigas ay nakaupo sa isang tumba-tumba bitbit ang isa sa mga sanggol. Napakaingat ng pagkakahawak ni Anton, tila ba natatakot siyang madurog ang maliit na nilalang sa kanyang malalapad na palad. Ang marahang paggalaw ng upuan at ang mahinang pag-ungol ng sanggol ay lumikha ng isang sandaling puno ng kapayapaan. Napahinto si Clara sa pintuan, pinagmamasdan ang tagpong iyon na hindi niya kailanman nakita kay Mark. Ang pag-aalaga ni Anton ay walang halong pagkukunwari. Tila ba itinuturing niya ang mga bata na sarili niyang dugo at laman. Nang mapansin ni Anton si Clara, maingat niyang ibinalik ang sanggol sa higaan nito at lumapit sa babae. Hindi lamang pagkain o tirahan ang ibinigay niya sa araw na yon.
Ipinakilala ni Anton kay Clara ang isang kilalang dalubhasa sa sikolohiya at isang batikang tagapayo sa negosyo. Sinabi ni Anton na ang paghihiganti ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng galit lamang, kundi sa pamamagitan ng karunungan at kapangyarihan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo upang muling tumayo. Tuturuan kita kung paano bawiin ang bawat sentimo na ninakaw nila sa iyo, ngunit kailangan mong maging matatag. I am giving you the weapon, Clara, but you have to be the one to pull the trigger. Sa sumunod na mga araw, nagsimulang mag-aral si Clara. Sa gitna ng kanyang mga papeles, kinuha niya ang isang lumang kwaderno mula sa kanyang maliit na bag. Ito ang orihinal na talaan ng mga recipe ng kanyang ina na naging pundasyon ng kumpanyang kinuha ni Mark. Habang hinahaplos niya ang mga pahina, na tila nararamdaman ang init ng kamay ng kanyang yumaong magulang, napansin niya ang isang bagay na nagpabilis muli sa pintig ng kanyang puso. Isang pahina sa gitna ng kwaderno, ang tila marahas na pinunit. Ang pahinang iyon ay naglalaman ng pinakamahalagang lihim ng kanilang pamilya, ang sangkap na nagbibigay ng natatanging lasa sa kanilang mga produkto. Nanginginig ang mga daliri ni Clara habang tinititigan ang natitirang bahagi ng punit na papel. Kung wala sa kanya ang pahinang iyon, sino ang kumuha nito at bakit tila may mga bakas ng sariwang tinta sa gilid ng punit na bahagi na tila ba may sumubok na kopyahin ito bago ito tuluyang nawala? Isang panibagong alalahanin ang gumuhit sa kanyang isipan, isang tanong na nagdulot ng panibagong lamat sa kanyang tiwala sa lahat ng tao sa paligid niya. Lumipas ang isang taon na tila isang mabilis na pag-ikot ng mga pahina ng isang madilim na aklat. Sa loob ng marangyang bulwagan ng dati ay pagmamay-ari ng pamilya ni Clara, isang masiglang pagdiriwang ang kasalukuyang nagaganap. Ang paligid ay punong-puno ng mga mamahaling palamuti at mga bulaklak. Ipinagdiriwang ang binyag ng anak ni na Mark at Lara. Ang bawat sulok ay umaalingaw-ngaw sa mga mapagpanggap na tawanan ng mga panauhing kabilang sa mataas na lipunan. Nakatayo si Mark sa gitna ng entablado, suot ang kanyang mamahaling Amerikana habang nakasandal sa kanyang balikat si Lara, na tila isang reynang nakamit ang lahat ng kanyang ninanais. Sa kabilang dako naman, hindi mapigilan ni Doña Carmen ang magmayabang sa kanyang mga kaibigan, paulit-ulit na binabanggit kung gaano naging swerte ang kanyang anak, matapos pumanaw ang una nitong asawa na tinawag niyang malas at walang kwenta. Ang kawalan ni Clara ay naging tuntungan nila upang makamit ang rurok ng kapangyarihan at yaman na hindi naman sa kanila nagmula. Ngunit malayo sa ingay ng mapanlinlang na kasiyahang iyon, sa loob ng tahimik na silid-aklatan sa dientrang sa Tagaytay, isang panibagong pagkatao, ang dahan-dahang hinuhubog ng panahon at pagtitiis. Hindi na ang rito ang rati, ay laging nakayuko at takot na si Clara. Sa harap ng mga naglalakihang libro ng ekonomiya at mga ulat ng benta, nakaupo ang isang babaeng nagngangalang Helena. Ang kanyang maikling buhok ay lalong nagpatingkad sa talim ng kanyang mga mata, at ang kanyang bawat kilos ay may taglay na tiwala sa sarili na kailanman ay hindi naramdaman ni Clara noong siya ay asawa pa ni Mark. Sa loob ng isang taon, sa ilalim ng gabay ni Anton Grayson, muling binuhay ni Helena ang katalinuhang matagal na ibinao ng kanyang nakaraan. Bawat gabi ay ginugugol niya sa pag-aaral ng bawat detalye ng pamamalakad sa negosyo. Tinitiyak na walang kahit isang butas ang makakalusot sa kanyang mga plano. Isang hapon, habang abala si Helena sa pagrepaso ng mga dokumento, pumasok si Anton sa silid. Dala ang dalawang bata na ngayon ay marunong na ring gumapang at maglikot. Ang silid na puno ng mabibigat na impormasyon ay biglang gumaan dahil sa presensya ng mga musmos. Lumapit si Anton kay Helena. At sa hindi inaasahang sandali, ang isa sa mga bata ay humawak sa binti ng bilyonaryo at bumigkas ng isang salitang bumasag sa katahimikan ng silid. Dada, ang binalitaktak ng bata habang nakatingala kay Anton.
Ang sandaling iyon ay tila paghinto ng pag-ikot ng mundo. Natigilan si Helena ang kanyang panulat ay nanatiling nakalutang sa ibabaw ng papel. Tiningnan niya si Anton at nakita niya ang isang bahagyang pagkagulat at hindi maipaliwanag na lambot sa mga mata ng lalaki. Hindi alam ni Helena kung dapat ba siyang matuwa o masaktan. Ang kanyang mga anak ay nakakita ng isang amang hindi kailanman nagmula sa kanilang tunay na dugo. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang puso. Isang pagkilala sa lahat ng sakripisyo ni Anton. Ngunit kasabay nito ay ang alaala ng pagtataksil ni Mark na tila isang sariwang sugat na muling binuksan. Ngumiti lamang si Anton nang bahagya binuhat ang bata at tiningnan si Helena na may halong pag-unawa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo isang tahimik na pangako ang namuo sa pagitan nila, isang ugnayang higit pa sa pagiging magkaibigan ngunit puno ng pag-iingat. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, naging seryoso muli ang mukha ni Anton. Inilapag niya ang bata sa sahig at hinarap ang babae. Isang huling pagsubok ang ibinigay niya kay Helena. Isang komplikadong katanungan tungkol sa kung paano niya haharapin ang isang kalaban na gagamitin ang lahat ng maruming paraan upang manalo. Tiningnan ni Helena ang kanyang mga anak. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Anton. Ang kanyang sagot ay walang pag-aalinlangan, bawat salita ay may bigat ng kanyang mga pinagdaanan. Hindi niya lamang babawiin ang kumpanya, sisiguraduhin niyang mararamdaman ng mga taong yon ang bawat pait na ipinalunok nila sa kanya. Ipinakita ni Helena ang kanyang kahandaan na maging isang malupit na kaaway para sa ikabubuti ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang kanyang determinasyon ay sapat na upang maniwala si Anton na dumating na ang tamang panahon. Bago matapos ang araw, isang ulat mula sa labas ang nakarating sa dientrang. Ang kumpanya ni Mark na dati ay matatag ay nagsisimula nang makaranas ng sunod-sunod na pagkalugi dahil sa maling pamamalakad at labis na paggasta ni Lara at Doña Carmen. Sa gitna ng kanilang kadesperaduhan, nagsumite sila ng aplikasyon para sa isang malaking pondo mula sa Phoenix Fund, ang kumpanyang hindi nila alam na pinamumunuan na ni Helena sa ilalim ng pangangalaga ni Anton. Ang bawat pirma sa dokumentong yon ay tila isang paanyaya para sa kanilang sariling pagkawasak. Hinawakan ni Helena ang kopya ng aplikasyon, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinaplos ang pangalan ni Mark na nakasulat sa papel. Alam ni Helena na ang kanyang bawat hakbang ay dahan-dahang naglalapit sa kanya sa kuwebang kinaroroonan ng mga halimaw. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na anyo, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso na nagtatanong, handa na nga ba siyang harapin ang muka ng lalaking minahal niya ng husto at muntik ng kumuha ng kanyang buhay. Sa bawat pagpihit ng orasan, ang pakiramdam ng nalalapit na pagtatagpo ay tila isang mabigat na ulap na bumabalot sa mansyon, nag-iiwan ng isang katanungang wala pang kasagutan. 3 taon ang lumipas na tila isang mahaba at madilim na panaginip, ngunit para kay Mark, ang bawat araw ay isang pakikipagbuno sa papalubog na bangka ng kanyang negosyo. Sa loob ng marangyang silid ng pagpupulong sa itaas na palapag ng gusali ng Phoenix Fund, hindi mapakali ang lalaki. Ang kanyang mga palad ay basa ng malamig na pawis at ang kanyang bawat paghinga ay may kasamang kaba habang hinihintay ang pagdating ng mahiwagang CEO na siyang tanging pag-asa upang maisalba ang kanyang kumpanya mula sa tuluyang pagbangkarote. Hindi niya alam na ang bawat sandali ng kanyang paghihintay ay bahagi ng isang masusing binuong bitag ng tadhana. Bago bumukas ang pintuan ng silid, nakatayo si Helena sa labas. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang nakahawak sa kanyang mamahaling bag. Sa likod ng kanyang malaking salamin sa mata, ang kanyang mga balintataw ay tila naglalayag sa dagat ng mga alaala ng sakit at pangaapi. Ramdam niya ang mabilis na pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala
sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang pangamba, naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang balikat. Maingat na ipinatong ni Anton ang kanyang kamay, doon isang marahang pagpiga na hindi nangangailangan ng salita, ngunit naghatid ng sapat na lakas upang patigilin ang panginginig ng babae. Tumingin si Helena sa mga mata ni Anton at doon niya natagpuan ang isang matatag na pundasyon na magsisilbi niyang sandigan sa gitna ng bagyong kanyang haharapin. Ang marahang pagpihit ng seradura at ang pagbukas ng mabigat na pinto ay tila hudyat ng pagsisimula ng isang bagong yugto. Pumasok si Helena, sa silid ang kanyang bawat hakbang. Sa makintab na sahig ay may taglay na awtoridad at dignidad. Nakasuot siya ng isang kulay pulang suit na tila sumisimbolo sa apoy ng kanyang determinasyon. Agad na tumayo si Mark, ang kanyang mukha ay nabahiran ng matinding pagkagulat. Mayroong isang pamilyar na anino sa mukha ng babaeng nasa kanyang harapan, isang pagkakahawig sa taong matagal na niyang ibinaon. Salimot. Ngunit ang aura ni Helena ay masyadong matapang at makapangyarihan upang maging ang dating Clara na kanyang rin nirerehas sa kahirapan. Good morning, Miss Helena. It's an honor to finally meet you. I believe our company Bennett Foods has the potential you are looking for. Ang sabi ni Mark na pilit ibinabalik ang kanyang mapanlinlang na karisma. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang mapang-akit na ngiti at ang malambing na tono ng boses na dati ay madaling nagpapalambot sa puso ni Clara. Ngunit si Helena ay nanatiling malamig, ang kanyang mukha ay tila isang pader na yari sa yelo na hindi matitibag ng kahit anong tamis ng salita. Bawat dokumento na inilatag ni Mark ay tinignan niya ng may mapanuring mata, ipinaparamdam sa lalaki na ang kanyang kapangyarihan ay wala ng silbi sa harap ng isang babaeng marunong bumasa ng kanyang mga laro. Habang tumatagal ang pagpupulong, lalong naging desperado si Mark. Sinubukan niyang lumapit ng bahagya kay Helena, ibinababa ang kanyang tinig sa isang paraan na tila ba mayroon silang lihim na ugnayan. You know, Miss Helena, I feel a certain connection with you. Parang matagal na tayong magkakilala. If you help us, I can assure you that this partnership will be more than just business. Ang kapangahasan ng kanyang mga salita ay tila isang mariing sampal sa alaala ni Helena, ngunit sa halip na magalit, dahan-dahang inalis ng babae ang kanyang salamin sa mata at tumitig ng diretso sa mga mata ni Mark. Ang hirap mong basahin tulad ng dati. Ang mahina, ngunit matalim na bulong ni Helena. Ang mga salitang iyon ay ang mismong parirala na madalas sabihin ni Clara kay Mark noong mga panahong bulag pa siya sa pag-ibig. Ang pagbitaw ng panulat ni Mark at ang marahang pagbagsak nito sa sahig ay naging tanging saksi sa biglang pagputla ng kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang hininga ay tila nabilaukan sa hangin habang pilit na inaaninag ang kaluluwang nagtatago sa likod ng anyo ni Helena. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging masyadong mabigat puno ng mga hindi masabing katotohanan na nagbabadyang sumabog. Ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay biglang nagambala ng marahas na bumukas ang pintuan ng silid pulungan. Pumasok si Lara, ang kanyang muka ay punong-puno ng galit at pagseselos, ang kanyang marahas na paghinga ay rinig na rinig sa loob ng tahimik na silid. Agad siyang sumugod patungo sa kinaroroonan ni Mark at Helena, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa babaeng. Sa tingin niya ay isang banta sa kanyang kinaroroonan. Ang kanyang biglang pagdating ay tila isang mitya na nakahandang sunugin ang lahat ng pagpapanggap na giiwan kay Helena sa isang sitwasyong hindi niya inaasahan sa unang araw ng kanyang pagbabalik. Ang marahas na pagpasok ni Lara sa silid ay tila isang bagyong sumira sa lahat ng formalidad ng pagpupulong. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at pagkalito, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nakaturo sa mukha ni Helena. Ang bawat hininga niya ay puno ng desperasyon, tila ba nakakita siya ng isang multong bumangon
mula sa hukay upang bawiin ang lahat ng ninakaw niya. Ang kanyang tinig ay pumiyok sa gitna ng silid, sumisigaw ng pangalang matagal nang ibinaon sa limot ng mga naroroon. Clara, imposible. Patay ka na. Nakita namin ang abo mo. Ang bawat salita ni Lara ay tila isang pag-amin ng kanilang kasalanan, isang ingay na bumasag sa katahimikan ng Phoenix Fund. Hindi kumurap si Helena. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuang katad. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng dignidad na tila isang reynang hinahamak ang isang alipin. Humakbang siya palapit kay Lara. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang babala ng paparating na hatol. Sa isang mabilis at matalim na pagkilos, ang palad ni Helena ay dumapo sa pisngi ni Lara. Ang lakas ng pagkakasampal ay nag-iwan ng isang mapulang bakas sa maputing balat ng babae, isang hapdi na hindi lamang pisikal, kundi isang mariing pagpahiya sa harap ng lahat. Huwag mo akong itulad sa patay mo. Ang pangalan ko ay Helena, at kung hindi mo kayang kontrolin ang iyong guni-guni, baka mas mabuting sa mental hospital ka magwala at hindi sa opisina ko. Ang malamig na pahayag ni Helena, ang bawat pantig, ay tila yelong tumutusok sa pagkatao ni Lara. Sa halip na ipagtanggol ang kanyang kinakasama, ang mukha ni Mark ay nagkulay ube sa matinding galit at kahihiyan. Para sa kanya, ang bawat segundong lumilipas ay isang banta sa pondong kanyang inaasam. Hinablot niya ang braso ni Lara. Nang may kasamaang loob, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito. Bago pa man makapagsalita si Lara, isang mabilis na sampal din ang ibinigay ni Mark sa kanya. Ang marahas na tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasunod ng pagbagsak ni Lara sa sahig. Ang pagtatraidor ni Mark sa sarili niyang kakampi para lamang sa pera ay isang sulyap sa kanyang bulok na kaluluwa. Umuwi ka na. Sinisira mo ang lahat. I'm so sorry, miss. Helena, she's just stressed lately. Ang pautal-utal na paumanhin ni Mark habang pilit na itinatago ang kanyang nanginginig na mga kamay. Sa sandaling iyon, ang rami ng lamat sa pagitan ng dalawang magkakasabwat ay naging isang malalim na bangin. Matapos ang kaguluhan, hindi hinayaan ni Helena na matapos ang araw ng hindi itinatanim ang susunod na binhi ng kanyang paghihiganti. Pinatawag niya si Doña Carmen sa isang pribadong silid malayo sa paningin ni Mark. Ginamit ni Helena ang pinakamabisang sandata laban sa matandaang kasakiman sa pamamagitan ng matatamis na pangako ng isang lihim na pamumuhunan na may napakalaking tubo, isang laro, na tila paghuhugas ng pera, ngunit may anyong legal na kuha ni Helena ang buong tiwala ng matanda. Ang kislap sa mga mata ni Doña Carmen habang pinag-uusapan ang milyon-milyong kikitain ay tila isang mitya na handang sumabog. Ang matanda sa kanyang labis na pagkauhaw sa yaman ay hindi na malayan na isinusuko na niya ang huling alas ng kanilang pamilya. Nang sumapit ang gabi, ang katahimikan ng dintrang sa Tagaytay ay nagbigay ng panandaliang kapayapaan. Nakaupo si Clara sa balkonahe, bitbit ang isang baso ng mainit na tsaa habang ang hamog ay dahan-dahang bumabalot sa paligid. Lumabas si Anton at tumayo sa kanyang tabi. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng init sa gitna ng ginaw. Ang marahang pagtama ng kanilang mga baso ay tila isang tahimik na pagdiriwang ng kanilang unang tagumpay. You did well today, Clara. Or should I say Helena? Ang mahinang sabi ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga na hindi niya nais itago. Salamat, Anton. Pero parang may kulang. Ang makita silang nagpapatayan para sa pera. Yun ang gusto ko, pero bakit parang ang bigat pa rin sa loob? Ang sagot ni Clara, ang kanyang mga balikat, ay bahagyang bumagsak dahil sa pagod ng maghapong pagpapanggap. Lumingon si Anton, sa kanya ang liwanag ng buwan ay nagpapatingkad sa lambot ng kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita, sa halip ay dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Clara. Ang init ng palad ni Anton na nakapatong sa kanyang mga daliri
ay nagdulot ng isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang nakalimutan. Sa sandaling iyon, ang distansya ng kanilang mga katawan ay tila naglaho na iwan. Ang isang pag-unawa na higit pa sa pagiging magkakampi. Isang marahang haplos ni Anton sa kanyang buhok ang nagpatigil sa mundo ni Clara. Isang damdaming unti-unting nagpapahilom sa mga sugat ng nakaraan. Ngunit sa kabila ng tamis ng sandaling iyon, ang panganib ay patuloy na gumagapang sa dilim. Sa kanyang opisina, nakaupo si Mark habang tinititigan ng isang lumang larawan ni Clara. Ang kanyang pagdududa ay hindi napatahimik ng sampal ni Helena. Mayroong isang bagay sa boses, sa amoy at sa titig ng babaeng iyon na hindi niya magawang isantabi bilang isang pagkakataon lamang. Kinuha ni Mark ang kanyang telepono at tinawagan ng isang tamtutu na bihasa sa paghuhukay ng mga lihim. Ang kanyang utos ay malinaw at puno ng panganib. I want to know everything about Helena. Lahat ng butas sa records niya sa ibang bansa, bawat taong nakakausap niya. May hindi tama sa babaeng ito at aalamin ko kung ano yon bago niya ako tuluyang mapabagsak. Ang ulat na natanggap ni Mark pagkalipas ng ilang oras ay naglalaman ng isang nakakababahalang impormasyon. Mayroong isang malaking butas sa nakaraan ni Helena. 3 taon na ang nakalilipas, isang panahong tila naglaho siya sa mundo bago muling lumitaw bilang isang bilyonarya. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula nang magtagpo, nagbabadyang muling ibalik si Clara sa hukay na pilit niyang tinatakasan. Ang kasakiman ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa bawat ugat, binubulag ang katuwiran at pinapatay ang huling hibla ng konsensya. Sa loob ng kanyang madilim na silid, nanginginig ang mga daliri ni Doña Carmen habang mabilis na binibilang ang mga bundle ng pera na kinuha niya mula sa lihim na taguan ng pamilya. Hindi lamang ang ipon ng kanyang anak na si Mark ang kanyang kinuha. Kasama rin dito ang mga alahas at ang titulo ng kanilang tinitirahang bahay na palihim niyang isinangla. Ang bawat pirma niya sa mga dokumentong ibinigay ni Helena ay tila isang pangako ng walang hanggang karangyaan, isang pagkakataon na higitan ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa mataas na lipunan. Sa isang sulok ng silid, sa ilalim ng isang marangyang imahe ng santo, dahan-dahang isiningit ni Doña Carmen ang titulo ng lupa. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang mapanlinlang na ngiti habang nagkukrus at humihingi ng basbas para sa kanyang gagawing pamumuhunan. Ang ganitong uri ng pagpapanggap, ang paggamit sa kabanalan upang itago ang maruming hangarin, ay ang pinakamataas na anyo ng kataksilan na matagal nang kinamumuhian ni Clara. Hindi alam ng matanda na ang bawat galaw niya ay malinaw na nakikita sa kabilang panig ng monitor. Habang ang pamilya ni Mark ay unti-unting nauubusan ng hininga dahil sa kawalan ng pondo, ginagamit naman ni Helena ang mismong pera ni Doña Carmen upang bilhin ang mga natitirang kodong ng kumpanya. Bawat piraso ng pagmamay-ari na dating hawak ni Mark ay dahan-dahang lumilipat sa ilalim ng pangalan ni Helena. Ang kumpanyang itinayo sa dugo at pawis ng mga magulang ni Clara ay muling bumabalik sa tunay na nagmamay-ari nito, ngunit sa paraang hindi kailanman inakala ng kanyang mga kaaway. Ang katahimikan sa loob ng bahay ni na Mark ay biglang bumasag nang matuklasan ni Lara ang pagkawala ng kanyang sariling mga alahas at ang bulto ng pera na inilaan niya para sa kanyang sariling kapakanan. Ang bawat sulok ng bahay ay napuno ng matitinding sigaw at pagmumura. Nagkaharap ang magbiyenan sa gitna ng sala, ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng galit at pagkamuhi. Ang bawat salitang binitiw ni Lara ay tila isang talim na sumusugat sa pagkatao ni Doña Carmen, habang ang matanda naman ay hindi nagpaapi at isinumbat ang lahat ng ginawa niya para lamang tanggapin ang babae sa kanilang pamilya. Ang kanilang pagtatalo ay tila 2 asong naglalaban para sa isang piraso ng buto, walang pakialam kung sino ang masaktan basta't makuha ang gusto. Mula sa dintrang sa Tagaytay,
Pinagmamasdan ni Clara ang kaguluhan sa screen. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mga taong minsan ay itinuring niyang pamilya, ngunit ngayon ay tila mga estrangherong nagpapatayan sa harap niya. Sa kabila ng tagumpay ng kanyang plano, isang malamig na pakiramdam ang dahan-dahang bumabalot sa kanyang puso. Ang paghihiganti ay tila isang madilim na silid na habang tumatagal ay lalong nagpaparamdam sa kanya ng pag-iisa. Naramdaman ni Clara ang isang mainit na tela na dahan-dahang ipinatong sa kanyang mga balikat. Lumapit si Anton at tumayo sa kanyang likuran. Ang kanyang presensya ay tila isang lunas sa nanunuot na ginaw ng gabi. Inayos niya ang pagkakalaylay ng coat sa balikat ng babae bago siya nagsalita sa isang mahinahong tono. Huwag mong hayaang lamunin ka o galit, Clara. Ang makita silang nasasaktan ay bahagi ng hustisya, pero huwag mong hahayaang mamatay ang liwanag sa loob mo dahil sa kanila. Ang paalala ni Anton, ang kanyang boses ay puno ng lalim at katapatan. Lumingon si Clara at tiningnan ang lalaking naging tanging sandigan niya sa loob ng 3 taon. Sa gitna ng dilim ng monitor, ang mukha ni Anton ay tila isang gabay na nagpapaalala sa kanya na mayroon pa ring kabutihan sa mundo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng anumang salita. Ang ugnayan nila ay hindi na lamang tungkol sa isang kasunduan. Ito ay naging isang tahimik na pag-aalaga na unti-unting nagpapahilom sa mga sugat na iniwan ng nakaraan. Gayunpaman, habang ang lahat ay tila naaayon sa plano, sa loob ng kanyang sariling opisina ay may ibang ginagawa si Mark. Ang kanyang pagdududa kay Helena ay naging isang obsesyon na hindi niya mapatahimik. Hawak niya ang isang maliit na plastik na naglalaman ng ilang hibla ng buhok na lalong kinuha ng kanyang tauhan mula sa suklay ni Helena. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na pagpintig ng orasan habang hinihintay niya ang resulta ng pagsusuri. Nanginginig ang mga kamay ni Mark nang abutin niya ang isang puting sobre mula sa mesa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa takot at pananabik. Alam niya na ang nilalaman ng papel na ito ang magpapasya kung ang babaeng kinatatakutan niya ay ang multong mula sa nakaraan o isang kaaway lamang na dapat niyang durugin. Dahan-dahan niyang pinunit ang gilid ng sobre. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang babala ng isang malaking pagsabog na wawasak sa lahat ng katahimikan. Ang bawat hakbang ni Mark sa pasilyo ng Phoenix Fund ay tila isang martilyo na pumupukpok sa katahimikan ng gusali. Hawak niya ang puting sobre na naglalaman ng katotohanang matagal na niyang hinahanap, ang katibayan na wawasak sa maskara ng babaeng nagpahirap sa kanyang mga gabi. Sa loob ng kanyang opisina, nakaupo si Helena sa likod ng malaking mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa labas ng bintana habang dahan-dahang lumulubog ang araw. Ngunit sa likod ng kanyang kalmado at matikas na anyo ang bawat daliri ni Helena ay nanlalamig ang kanyang hininga ay mababaw at tila naghihintay ng isang malakas na bagyo. Ang marahas na pagtulak sa pintuan ay naging hudyat ng pagtatapos ng katahimikan. Ang mabigat na kahoy ay tumama sa dingding, naglilikha ng isang ingay na tila isang babala ng paparating na gulo. Pumasok si Mark na may mapanuyang ngingiti, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay habang inihahagis ang sobre sa ibabaw ng mesa. Hindi mo na ako maluloko pa, Clara. Alam ko na ang totoo. I have the DNA results right here. Huwag mo nang itanggi dahil huling-huli ka na ang mapang-asar, na sabi ni Mark habang ang bawat salita niya ay puno ng poot at kadesperaduhan. Ang marahas na pagpintig ng puso ni Helena ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib, ngunit nanatili siyang hindi kumukurap, pilit na pinapatigas ang kanyang mukha upang hindi makita ng lalaki ang takot na unti-unting lumalamon sa kanya.
Bago pa man magawang buksan ni Helena ang sobre, muling bumukas ang pintuan ng opisina. Pumasok si Anton Grayson na may kasamang 2 abogado. Ang kanyang presensya ay tila isang higanting kuta na biglang tumayo sa gitna ng digmaan. Ang bawat hakbang ni Anton ay may bigat ng kapangyarihan at ang kanyang titig ay tila mga talim na tumutusok sa pagkatao ni Mark. Walang pasubali niyang inilapag ang isa pang makapal na folder sa tabi ng sobre ni Mark. Isang marahas na pagbagsak ng mga papel ang naging tanging tunog sa loob ng silid bago nagsalita ang bilyonaryo sa isang tinig na kasing lamig ng yelo. I believe you should be more careful with your sources, Mark. What you have is a falsified report from a doctor who is currently being investigated for malpractice. And this, ang pagturo ni Anton sa folder na dala niya, is the legitimate internationally verified records of Miss Helena. She is a descendant of a prominent family in Singapore, and here is the DNA proof to match. You are making a very expensive mistake, Mark. Isang pagkakamali na ikakabagsak ng huling sentimong natitira sa'yo. Ang marahas na pagpalit ng ekspresyon sa mukha ni Mark mula sa pagiging mapagmataas patungo sa matinding takot ay tila isang kasiyahan para sa sinumang nakakakita. Ang pagmamanipula ni Anton sa mga dokumento ay napakalinaw at napakatibay na kahit ang tamtuto ni Mark ay tila naglaho sa anino ng kapangyarihan ni Grayson, hindi na hinayaan ni Anton na makapagsalita pa ang lalaki. Lumapit siya nang husto kay Mark ang distansya ng kanilang mga muka ay sapat na upang maramdaman ni Mark ang nanunuot na panganib mula sa bilyonaryo. If you ever harass my woman again, Mark, hindi lang ang Phoenix Fund ang mawawala sa'yo. I will personally see to it na wala nang tatanggap sa'yo kahit sa pinakamahirap na sulok ng industriyang ito. Now get out before I lose my patience. Ang matigas na utos ni Anton, ang kanyang bawat salita ay tila isang hatol na walang puwang para sa apela. Dali-daling lumabas si Mark, ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kahihiyan at kaba. Ang marahas na pagbagsak ng pinto sa kanyang pag-alis ay naging hudyat ng muling pagbabalik ng kapayapaan sa silid. Ngunit para kay Clara ang katahimikan ay tila naging masyadong mabigat. Nanghihina siyang napaupo ang kanyang mga balikat na kanina ay tuwid na tuwid ay dahan-dahang bumagsak. Ang maskara ni Helena ay pansamantalang natanggal na iwan. Ang isang sugatang babae na muntik nang muling mawasak ng kanyang nakaraan. Lumapit si Anton sa kanya ngunit hindi siya agad nagsalita. Pinanood muna niya ang unti-unting pagpapakawala ni Clara ng kanyang mga pigil na luha. Sa gitna ng tahimik na silid, ang tanging maririnig ay ang mabagal at basag na paghinga ng babae. Inayos ni Anton ang kanyang Amerikana bago siya dahan-dahang lumapit sa tabi ni Clara. Isang banayad na paggalaw ang ginawa ni Anton, hindi niya niyakap ang babae. Nang mahigpit sa halip ay hinayaan niya lamang na ang kanyang presensya ang maging sandigan nito. Dahan-dahang isinandal ni Clara ang kanyang noo sa balikat ni Anton. Ang init ng katawan ng lalaki at ang matapang na amoy ng pabango nito ay tila isang gamot na nagpapatigil sa panginginig ng kanyang buong katawan. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, dala ang lahat ng pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng bibig. Salamat, Anton. Sa lahat ang mahinang bulong ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaaring maputol. Inabot ni Anton ang kamay ni Clara na nakapatong sa mesa. Ang bawat daliri niya ay dahan-dahang naggagap sa nanlalamig na mga daliri ng babae. Pinaparamdam ang isang init na tila isang pangako ng kaligtasan. Gusto sana ni Anton na sabihin ang lahat ng nararamdaman niya, ang matagal na niyang paghanga na nagsimula pa 10 taon na ang nakalilipas, ngunit nanatili siyang tahimik. Mas pinili niyang maging tamkiyen na poprotekta sa kanya kaysa maging dagdag na pabigat sa puso nito. Ang sandaling iyon, ang katahimikan, sa pagitan ng kanilang mga kamay ay puno ng isang liyanag na tila hindi kayang buwagin ng kahit anong dilim.
Ngunit sa gitna ng kanilang paglalapit ang pakiramdam ng kapayapaan ay biglang nagambala ng isang tawag sa telepono mula sa isa sa mga tauhan ni Clara sa pabrika. Ang bawat salita mula sa kabilang linya ay tila isang panibagong kidlat na tumama sa kalangitan. Ang balita tungkol sa biglang pagbabago ng lasa ng kanilang mga produkto at ang mga ulat ng mga customer na nakakaramdam ng pagsusuka ay tila isang masamang pangitain. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang panibagong sakuna na maaring sumira sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang amoy ng panis na nilaga at ang maasim na lansa ng mga hinalong sangkap ay tila isang sumpa na bumabalot sa bawat sulok ng pangunahing sangay ng Bennett Foods. Sa labas ng gusali, ang mabilis na pagkurap ng mga asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng mga awtoridad ay nagbibigay ng isang nakakahilong anino sa mga nakasarang salamin na pinto. Ang dating dinadayo at pinagpipitagan ng kainan ay isa na ngayong eksena ng kaguluhan. Ang mga tauhan mula sa Departamento ng Kalusugan ay seryosong naglalagay ng mahahabang dilaw na tape sa mga pintuan, isang opisyal na pagtatakda na ang lugar na ito ay panganib sa publiko. Sa loob ng opisina, ang bawat paghinga ni Mark ay puno ng puot at kaba. Ang mga balita sa telebisyon ay walang tigil sa pagpapakita ng mga larawan ng mga customer na isinusugod sa ospital. Ang mga ulat ay iisa ang sinasabi ang bago at ipinagmamalaking putahe ng kumpanya ay naging lason. Ang hindi alam ni Mark ang orihinal na kwaderno na iniwan ni Clara. 3 taon na ang nakararaan ay isang mapanlinlang na regalo. Bago siya umalis, binago ni Clara ang isang partikular na sukat ng sangkap, isang kemikal na reaksyon na magaganap lamang kapag ang pagkain ay inimbak sa isang tiyak na temperatura. Ang pagtitiwala ni Mark sa ninakaw na karunungan ang naging mitya ng kanyang sariling pagbagsak. Hindi pa natatapos ang gabi ng ang kanyang telepono ay tila naging isang mainit na uling na ayaw tumigil sa pag-alingaw-ngaw. Ang mga kodong na dati ay yumuyukod sa kanya ay isa-isang tumatawag na may mga boses na puno ng paniningil at pagbabanta. Ang halaga ng mga kofan ng Bennett Foods ay bumubulusok na tila isang batong inihulog sa isang malalim na bangin. Ang mga ulat mula sa stock market ay nagpapakita ng isang madugong pula senyales ng tuluyang pagguho ng kanyang imperyo. Ang bawat mensahe ng galit ay tila isang sampal sa kanyang mukha na nagpapaalala sa kanya na ang kapangyarihang hinablot niya mula kay Clara ay isang buhangin lamang na unti-unting tinatangay ng agos. Dala ng matinding kadesperaduhan, mabilis na umuwi si Mark sa kanilang tahanan. Ang kanyang bawat hakbang sa hagdan ay tila isang marahas na pagpalo sa kahoy. Dumiretso siya sa kanilang silid at pilit na binuksan ang malaking bakal na vault sa dingding. Ang marahas na pagbalandra ng pintuan ng vault sa pader ay naging hudyat ng kanyang huling pag-asa. Lara, nasaan ang mga pera dito? Nasaan ang mga alahas? Ang bulyaw ni Mark, habang pilit na kinakalkal ang mga kahon na wala ng laman, kundi alikabok at hangin. Pumasok si Lara na may maputlang mukha, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang tiyan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang mabilis na pagtambol na hindi tumitigil. Bago pa man siya makasagot, pumasok din si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay umiiwas at ang kanyang tindig ay hindi na kasing tayog ng dati. Ang matanda sa kanyang labis na kaganidang higitan, ang yaman ni Mark, ay nauna nang nakuha ang lahat ng nilalaman ng vault upang ibigay sa pinaniniwalaan niyang pamumuhunan ni Helena. Nagastos ko na, Mark. Akala ko, lalo nating mapapalago ang pera. Ang pautal-utal na sabi ni Doña Carmen, ang kanyang boses, ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging masyadong mapanganib. Ang mukha ni Mark ay nagkulay ube sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanyang sariling ina
at sa babaeng pinili niyang ipalit kay Clara. Ang marahas na pagkakahablot ni Mark sa balikat ni Lara at ang kanyang matigas na pagtulak sa matanda ay nagpakita ng kanyang tuluyang pagkawala ng katuwiran. Ang magandang pamilyang binuo nila sa ibabaw ng kasinungalingan ay nagsisimula nang maglaman ng mga kuko at pangil nilalamon ang isa't isa dahil sa takot at gutom sa yaman. Mga wala kayong kwenta, ninakawan niyo ako, pinabayaan niyo akong bumagsak. Ang sigaw ni Mark, ang bawat salita niya ay tila isang lason na isinusuka niya sa mukha ng mga taong dati niyang kasabwat. Sa gitna ng kaguluhang iyon, naramdaman ni Mark ang isang panginginig sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang isang bagong mensahe. Hindi ito mula sa kanyang mga abogado o sa mga kodong. Ito ay isang larawan ng isang eleganteng itim na sobre isang paanyaya sa isang prestihiyosong gala na gaganapin sa susunod na gabi sa ilalim ng Phoenix Fund. Sa ibaba ng larawan ay may mga salitang nakasulat sa isang pamilyar na paraan ng pagsulat na tila ba ang bawat letra ay may dalang malamig na hininga ng kahapon. Panahon na para magbayad. Ang bawat salita sa mensaheng iyon ay tila isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang leeg, pinipigilan ang kanyang paghinga. Napatingin si Mark, sa kawalan ang kanyang mga mata ay puno ng isang hindi maipaliwanag na takot. Alam niya na ang bukas ay hindi lamang isang pagtitipon, kundi isang hatol na hindi niya matatatakasan. Ang anino ni Clara ay tila lumalaki at bumabalot sa buong silid, naghihintay sa tamang sandali upang bawiin ang lahat ng hininga ng buhay na ninakaw sa kanya. Ang gabi ng paghuhukom ay dumating na sa loob ng engrandeng bulwagan ng Phoenix Fund. Ang paligid ay nababalot ng ginto at kristal na liwanag mula sa mga naglalakihang chandelier, ngunit para kay Mark, ang bawat kislap ay tila isang matalim na titig na nagnanais humiwas sa kanyang pagkatao. Nakasuot siya ng kanyang pinakamahal na Amerikana, pilit na itinatago ang nanginginig na mga kamay sa loob ng kanyang bulsa. Sa kanyang tabi, si Lara ay nababalot ng makapal na makeup upang itago ang mga pasa at ang pamumutla ng kanyang mukha, habang si Doña Carmen ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kwintas na perlas. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap sa kinaroroonan ni Helena. Narito sila sa huling pagkakataon, umaasang ang Last Supper na ito ay magdadala ng himala upang isalba sila sa kumunoy ng pagkakautang. Hindi nagtagal, ang marahang paghawi ng mga pulang kurtina sa entablado ay nagbigay daan sa paglabas ni Anton Grayson. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Ang ingay ng mga kubyertos at ang bulungan ng mga panauhin ay biglang naglaho, pinalitan ng isang mabigat na katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy. Tumayo si Anton sa harap ng mikropono. Ang kanyang titig ay dumapo kay Mark na parang isang hatol ng kamatayan bago siya nagsimulang magsalita sa isang mahinahon ngunit nanunuot na tinig. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, hindi lamang tayo narito upang magdiwang. Narito tayo upang kilalanin ang tunay na lakas sa likod ng Phoenix Fund. Ang taong dumanas ng dilim ngunit piniling maging apoy. Ang pahayag ni Anton na sinundan ng isang hudyat patungo sa malaking screen sa kanyang likuran. Ang marahang pagdilim ng mga ilaw sa bulwagan ay naging hudyat ng pagsisimula ng isang hindi inaasahang panoorin. Sa halip ng mga graph ng negosyo o mga ulat ng kita, ang screen ay nagpakita ng isang malabong video mula sa isang security camera. Ang larawan ng isang buntis na babae na duguang nakasalampak sa sahig habang pilit na kinakalos ang isang nakakandadong pinto ay nagpakulo sa dugo ng bawat nakasaksi. Kasunod nito, ang isang malakas at malinaw na recording ng boses ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, isang boses ng lalaki na walang pakundangan na nagsabi ng hayaan mo siyang mamatay, mas pabor sa atin iyan. Ang sabay-sabay na pagpigil ng hininga ng mga panauhin
at ang dahan-dahang pagbaling ng kanilang mga mata kay Mark at sa kanyang pamilya ay tila isang marahas na hampas ng alon. Ang mga bulungan ng pagkadiri at pagkagulat ay nagsimulang mamuo sa bawat sulok ng silid. Doon sa gitna ng kahihiyan ang pamilya ni Mark ay tila naging mga rebulto ng asin hindi makagalaw habang ang kanilang mga lihim ay hinuhubaran sa harap ng lipunang dati ay kanilang kinangangailangan. Sa gitna ng kaguluhang iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto sa gilid ng entablado. Isang babae ang lumabas, ngunit hindi ito ang Helena na kilala nila sa kanyang matapang na anyo. Ang babaeng ito ay wala ng makapal na pintura, sa mukha ang kanyang buhok ay simple lamang at suot niya ang isang puting sutla na damit isang disenyo na sadyang ginawa upang magpaalala sa kasuotang suot ni Clara sa gabi ng kanyang trahedya. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang marahang pagyapak sa mga sugat ng nakaraan na ngayon ay ganap ng naghilom. Ako si Clara, ang asawang minaliit nyo, ang inang pinabayaan niyong mamatay, at ang taong ngayon ay wawasak sa inyong lahat. Ang matatag na deklara ni Clara ang kanyang boses ay tila isang kumpas ng hustisya na walang takot at walang pag-aalinlangan. Ang marahas na pagtayo ni Mark mula sa kanyang upuan at ang kanyang tangkang paglapit sa entablado ay mabilis na napigilan ng mga security. Ang kanyang mukha ay hindi na mailarawan dahil sa halo-halong takot-galit at hindi pagsisisi. Si Doña Carmen ay tuluyan ng nanghina ang kanyang katawan ay dahan-dahang sumubsob sa mesa habang ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa hangin. Si Lara naman ay tila nawalan ng malay sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat sa matinding pagkagulat. You thought you could bury me under your greed, Mark, but you only planted a seed. And now I am the storm that will take back everything you stole, ang dugtong ni Clara habang diretsong nakatingin sa mga mata ng lalaking minsan niyang itinuring na mundo. Ang bawat salita niya ay tila isang huling pako sa kabaong ng ambisyon ni Mark. Sa sandaling iyon ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit ito ay isang katahimikang puno ng bigat ng katotohanan. Tinitigan ni Clara si Mark sa huling pagkakataon, hindi na may galit kundi may isang malalim na awa para sa isang kaluluwang tuluyan ng nilamon ng sariling kadiliman. Ngunit ang pagtatapos ng pagdiriwang na ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking gulo. Dahil ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na hakbang ng mga awtoridad na papalapit sa pintuan ng bulwagan. Ang tanong na nananatili sa bawat isipan ay ito: mayroon pa bang puwang para sa kapatawaran o ang lahat ba ay tuluyan nang matutupok sa apoy ng paghihiganti? Ang bawat hakbang pabalik sa kanilang tahanan ay tila isang paglalakad patungo sa bitayan. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni na Mark at Lara ay napakabigat, isang uri ng katahimikan na nagbababadya ng isang malakas na pagsabog. Wala nang marangyang chandelier ng Phoenix Fund. Wala nang mapagpanggap na tawanan ng mga panauhin. Ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan na ang kanilang mga maskara ay tuluyan ng nadurog sa harap ng buong mundo. Nang marating nila ang kanilang mansyon, ang bahay na kinuha nila mula sa mga magulang ni Clara, ang bawat sulok nito ay tila nagpaparamdam ng paniningil. Sa loob ng kanyang silid tanggapan, mabilis na hinalughog ni Mark ang mga natitirang dokumento. Ang kanyang mga mata ay ligaw at puno ng puot. Hindi niya matanggap na ang babaeng itinuring niyang basura ay siyang nagpabagsak sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagngangalit, isang hindi kilalang lalaki ang lumitaw sa pintuan. Hindi ito security ni Anton, kundi ang dati nilang personal na driver na si Mario, ang lalaking matagal nang pinaalis ni Mark dahil sa hinala ng pagnanakaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi humihingi ng trabaho si Mario. May dala siyang isang kayumangging sobre na tila isang huling hatol para sa pagsasama ni na Mark at Lara. Inilapag ni Mario ang sobre sa mesa nang may mapanuyang ngiti.
Ang bawat segundong lumipas habang tinititigan ni Mark ang papel ay tila isang marahang pagpiga sa kanyang lalamunan. Nang dahan-dahan niyang buksan ang sobre at basahin ang nilalaman nito, ang kulay sa mukha ni Mark ay tuluyan. Nang naglaho pinalitan ng isang matinding panginginig na nagsimula sa kanyang mga kamay hanggang sa kanyang buong katawan. Ang DNA test result ng kanilang anak ni Lara ay malinaw hindi siya ang ama. Ang bata na itinuring niyang simbolo ng kanyang bagong buhay ay bunga ng kataksilan ni Lara sa piling ng kanilang driver. Ang marahas na pagbaling ni Mark kay Lara ay tila isang pagsabog ng bulkang matagal nang nagtitimpi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, ang bawat ugat sa kanyang leeg ay nakalabas habang pilit niyang binabasa ang mukha ng babaeng nasa kanyang harapan. Niloko mo ako, pinaniwala mo akong may tagapagmana ako habang pinagtatawanan niyo lang ako sa likod ko. Ang bulyaw ni Mark, ang kanyang boses ay tila isang malupit na hagupit na bumasag sa lahat ng natitirang dangal ni Lara. Hindi na nagawang makapagsalita ni Lara. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak. Ngunit hindi ito dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot. Ang marahas na pagkakahablot ni Mark sa kanyang buhok at ang isang mariing sampal na dumapos sa kanyang pisngi ay nagpabagsak sa kanya sa sahig. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid kasunod ng mahina at basag na paghikbi ni Lara. Ang lalaking dati ay nangako ng langit sa kanya ay isa na ngayong halimaw na handang pumatay dahil sa nasirang ego. Sa kabilang panig ng bahay, si Doña Carmen ay nakasandal sa pader, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig habang pinapanood ang pagguho ng kanyang pamilya. Ang lahat ng yaman na ninakaw niya, ang lahat ng pagsisikap niyang itaboy si Clara ay nauwi sa wala. Ang katotohanang ang kanyang apo ay hindi tunay na kadugo, ay ang huling dagok na nagpabagsak sa kanyang katuwiran. Dahan-dahan siyang napaupo sa malamig na baldosa, ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatingin sa kawalan, tila ba ang kanyang kaisipan ay nagsimula nang kumawala sa realidad. Karma ito, Mark. Karma natin ito. Ang mahinang bulong ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na naglalaho sa hangin. Ngunit ang puot ni Mark ay hindi pa natatapos. Kinuha niya ang bawat gamit na nakita niya sa silid, mga florera, mga larawan, at maging ang mga mamahaling palamuti, at buong lakas na inihagis ang mga ito sa sahig. Ang pagkakabasag ng mga kristal at ang pagkawasak ng mga kagamitan ay tila isang musika ng pagkawasak na nagpapakita ng kalagayan ng kanyang kaluluwa. Sa bawat pagtapon niya, tila ba pilit niyang itinatapon ang kahihiyang nararamdaman niya, ngunit lalo lamang itong bumabalot sa kanya. Laya, sumalis kayong lahat sa pamumuhay ko. Ang sigaw ni Mark, habang marahas na itinutulak si Lara palabas ng pintuan. Wala itong nadala, kundi ang kanyang suot na damit at ang kanyang basag na pagkatao. Sa labas ng mansyon, sa gitna ng dilim at malamig na ulan, si Clara ay nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan, pinagmamasdan ng kaguluhan mula sa malayo. Sa kanyang tabi, nanatiling tahimik si Anton, ang kanyang kamay ay nakahawak sa manibela, ngunit ang kanyang atensyon ay nasa babaeng mahal niya. Nakita ni Clara ang paglabas ni Lara na umiiyak at ang pagwawala ni Mark sa loob ng bahay. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi niya naramdaman ang inaasahang saya. Sa halip, isang malalim na lungkot ang bumalot sa kanya para sa mga taong nilamon ng sarili nilang kasamaan. Tapos na, Clara. Wala na silang babalikan pa. Ang mahinang sabi ni Anton, ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng ginaw. Humarap si Clara kay Anton, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may kasamang liwanag ng pag-asa. Inabot niya ang kamay ng lalaki at mahigpit itong pinisil. Ang ugnayan nila ay hindi na lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay naging isang pangako ng bagong simula. Gayunpaman, bago pa man sila makalayo,
Ang mabilis na pagdating ng mga sasakyan ng pulis na may nagbabagang ilaw ay naging hudyat na ang gabi ay hindi pa tapos. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa huling pagtutuos na magpapasya kung sino ang tunay na mananatiling nakatayo sa gitna ng mga abo. Ang gabi ng marangyang gala sa ilalim ng Phoenix Fund ay tila isang pagtitipon ng mga Diyos sa mata ng mga ordinaryong tao, ngunit para kina Mark Lara at Doña Carmen, ito ang kanilang huling hantungan. Ang bulwagan ay nababalot ng gintong liwanag mula sa mga kristal na chandelier habang ang bawat yabag ng mga panauhin sa malambot na alpombra ay nagbibigay ng isang mapagpanggap na kapayapaan. Nakasuot si Mark ng kanyang pinakamahal na suit, pilit na itinataas ang kanyang noo sa kabila ng panlalamig ng kanyang mga kamay. Sa kanyang tabi si Lara ay nababalot ng mga hiyas na ninakaw mula sa nakaraan, habang si Doña Carmen ay pilit na ngumingiti sa mga kakilala, umaasang ang gabing ito ang maglaligtas sa kanila mula sa tuluyang pagluha ng kanilang dangal. Tumayo si Anton Grayson sa gitna ng entablado. Ang kanyang tindig ay tila isang kuta na hindi matitinag. Ang ingay ng mga kubyertos at ang mahinang bulungan ng mga tao ay biglang naglaho nang hawakan niya ang mikropono. Ang bawat salitang binitiwan niya ay may bigat ng isang huling hatol. Ngayong gabi, hindi lamang tayo narito para sa negosyo. Narito tayo upang saksihan ang muling pagkabuhay ng isang kaluluwang pilit na ibinaon sa limot. Ang pahayag ni Anton, ang kanyang boses, ay tila isang malamig na hanging nagpatahimik sa buong silid. Sa isang marahang kumpas ng kanyang kamay, ang malaking screen sa kanyang likuran ay dahan-dahang nagliwanag. Ang marahang pagpihit ng projector ay naging hudyat ng pagsisimula ng isang malagim na panoorin. Hindi mga graph ng kita ang lumitaw, kundi ang malabong video mula sa security camera ng ospital. 3 taon na ang nakalilipas. Ang bawat nakasaksi ay napahinto nang makita ang isang buntis na babaeng nag-iisa, dugo ang nakasandal sa pader, habang ang kanyang asawa ay naririnig sa kabilang linya ng telepono na nagsasabing, "Hayaan mo siyang mamatay, mas pabor sa atin iyan." Ang katahimikan sa bulwagan ay naging masyadong mabigat puno ng pagkadiri at pagkagulat mula sa mga panauhin. Ang bawat mata ay dahan-dahang bumaling kay Mark na ngayon ay tila isang rebultong nawalan ng kulay. Ang marahas na pagpintig ng kanyang ugat sa leeg ay nagpapakita ng kanyang huling kadesperaduhan. Doon sa gitna ng kahihiyan, dahan-dahang bumukas ang pinto sa gilid ng entablado. Lumabas ang isang babae, suot ang isang simpleng puting damit na tila gawa sa mga ulap, ang mismong kasuotang dapat ay suot ni Clara sa kanyang paglabas sa ospital noon. Wala na ang maskara ni Helena. Ang kanyang mukha ay malinis, matapang at puno ng liwanag. Ang bawat hakbang niya patungo sa harap ng entablado ay tila isang pagyapak sa mga alaala ng sakit. "Ako si Clara, ang babaeng iniwan niyo sa bingit ng kamatayan para sa inyong kasakiman." Ang deklara niya, ang boses ay hindi nangangatal, kundi puno ng isang hustisyang matagal na naghintay. Ang marahas na pagtayo ni Mark at ang kanyang pagwawala ay mabilis na napansin ng lahat. Hindi na niya kayang itago ang halimaw sa loob niya. Sa isang biglaang pagkilos, kinuha ni Mark ang isang kutsilyo mula sa lamesa ng mga pagkain at buong bilis na sumugod patungo kay Clara. Ang marahas na pagbalandra ng mga silya sa sahig ay naging hudyat ng kaguluhan. Ngunit bago pa man madampi ng talimang balat ni Clara, isang matipunong katawan ang humarang sa kanyang harapan. Isang matunog na pagtama ng katawan sa sahig. Ang narinig ng saluhin ni Anton ang bawat panganib. Ang marahang pagdausdos ng dugo mula sa braso ni Anton patungo sa kanyang puting barong ay naging tanging saksi sa kanyang sakripisyo. Hindi siya dumaing. Sa halip, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Mark hanggang sa mabitawan nito ang sandata. Ang mabilis na pagdating ng mga security
at ang marahas na pagkakagapos kay Mark ang tumapos sa madugong tangka. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang tinititigan ang sugat ni Anton. Ang bawat patak ng dugo sa sahig ay tila isang paalala na sa gitna ng kanyang paghihiganti, may isang taong handang ibigay ang lahat para sa kanya. Ang mga sasakyan ng pulis na may nagbabagang asul at pulang ilaw ay nagsimula nang pumasok sa bakuran ng Phoenix Fund handang kunin ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Bakit mo ginawa yon? Bakit ka nagpakasakit para sa akin? Ang basag na tanong ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Tumingin sa kanya si Anton, sa kabila ng hapdi ng kanyang sugat, isang maliit at tapat na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil sa 10 taong paghihintay ko, Clara, hindi ko hahayaang mawala ka ulit sa paningin ko. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang katotohanang hindi pa ganap na nabubunyag. Habang dahan-dahang kinakaladkad ng mga awtoridad si Mark at Lara palabas ng bulwagan, naiwan si Clara sa gitna ng entablado, hawak ang nanginginig na kamay ni Anton. Ang gabi ay hindi pa tapos at ang bawat pintig ng kanilang mga puso ay nagtatanong, ito na nga ba ang huling pahina ng kanilang paghihirap o simula pa lamang ng isang mas masakit na pagpili. Ang malamig at mapusyaw na liwanag sa loob ng presinto ay tila isang malupit na salamin na naglalantad sa bawat lamat ng pagkatao ni Mark. Wala na ang bango ng mamahaling pabango, wala na ang kintab ng kanyang mga sapatos. Ang tanging nananatili ay ang amoy ng lumang papel at ang nanunuot na ginaw ng semento na tila bumabaon sa kanyang mga buto. Nakaupo siya sa likod ng rehas, ang kanyang mga kamay ay nakaposas at mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal. Ang bawat mahina at tuyong tunog ng pagtama ng kadena sa sahig ay tila isang mabilis na pagbilang ng mga segundong natitira sa kanyang kalayaan. Sa kabilang panig ng rehas, dahan-dahang naglalakad si Clara. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na baldosa ay may taglay na katahimikan at dignidad. Hindi siya narito upang magmura o magwala. Narito siya upang tuluyan ng ibaon ang huling labi ng kanyang nakaraan. Huminto siya sa tapat ni Mark, ang kanyang anyo ay tila isang liwanag na masyadong masakit tingnan para sa lalaking nasa dilim. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang asul na folder, ang huling hatol ng korte na nagbabalik sa kanya ng lahat ng ari-arian, ang kumpanya ng kanyang mga magulang at ang ganap na karapatan sa kanyang mga anak. Clara, please. I'm sorry. Nagawa ko lang naman yun dahil sa pressure ni Mama at sa gulo ng kumpanya. You know I loved you, right? Don't do this to me. Ang pautal-utal na pagsusumamo ni Mark. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulidlid na pilit na kumakapit sa isang kasinungalingan. Kahit sa huling sandali, ang kanyang pagiging Aiki ay hindi nawawala. Pilit pa ring ibinabaling ang sisi sa iba. Tiningnan siya ni Clara nang may malalim na awa, hindi dahil sa mahal pa niya ito, kundi dahil sa pagkasuklam sa isang taong hindi kailanman natutong tumingin sa sariling pagkakamali. Inabot niya ang folder sa pagitan ng mga rehas. Ang marahang pagdausdos ng papel sa ibabaw ng mesa ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanilang ugnayan. Hindi ito tungkol sa iyo, Mark. Ito ay tungkol sa katarungan para sa akin at sa mga anak ko. Pirmahan mo ang divorce papers at ang waiver para sa custody. Ito na ang huling beses na makikita mo ako. Ang mahinahon, ngunit matatag na pahayag ni Clara. Ang kanyang bawat salita ay may bigat ng isang bundok na hindi na kayang itulak ni Mark. Nanginginig ang mga kamay ni Mark habang hawak ang panulat. Ang marang paggasgas ng tinta sa papel ay tila isang tunog ng pagkaputol ng huling ugnayan nila. Nang matapos siyang pumirma, tila nawalan ng lakas ang kanyang katawan at napaupo sa sahig ng selda. Doon niya naramdaman ang tunay na bigat ng kanyang kasakiman.
Ang lahat ng yaman na ninakaw niya, ang lahat ng taong tinapakan niya ay naglaho ng parang bula. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng 4 na sulok ng kadiliman. Paglabas ni Clara mula sa madilim na pasilyo yun ng presinto, ang sariwang hangin ng gabi ay humalik sa kanyang pisngi. Ang bawat paghinga niya ay tila mas magaan, mas malalim. Sa di kalayuan nakasandal sa kanyang sasakyan si Anton. Ang liwanag ng mga poste sa kalsada ay nagbibigay ng isang mainit na anino sa kanyang mukha. Nang makita niya si Clara, hindi siya nagtanong. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng babae. Ang init ng palad ni Anton na nakagagap sa nanlalamig na mga daliri ni Clara ay nagparamdam sa kanya na sa wakas tapos na ang bagyo. "Let's go home, Clara. Naghihintay na ang mga bata." Ang mahinang sabi ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng isang pangakong hindi kailanman mapapako. Sumakay sila sa sasakyan at dahan-dahang lumayo mula sa lugar na yon. Ang marahang pag-andar ng makina at ang banayad na musika mula sa radyo ay lumikha ng isang atmosfera ng kapayapaan. Habang pinagmamasdan ni Clara ang mga ilaw ng syudad na nagdaraan, naramdaman niya ang isang patak ng luha na gumulong sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Isinandal niya ang kanyang ulo sa bintana. Pinapanood ang buwan na sumusunod sa kanila, tila ba nagbabantay sa kanyang bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, naalala ni Clara ang kanyang biyenan na si Doña Carmen. Ang balita tungkol sa pagkawala nito sa kalsada at ang unti-unting pagkabulag ng kaisipan nito dahil sa matinding stress ay nag-iwan ng isang maliit na kurot sa kanyang puso. Ang hustisya ay dumating sa iba't ibang anyo at kung minsan ang pinakamabigat na parusa ay ang mabuhay sa isang mundong hindi mo nakilala, dala ang lahat ng bigat ng iyong mga kasalanan. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang paalala na ang bawat tanim ay may aanihin at ang anihan ng pamilya, Bennett, ay naging kasing pait ng apdo. Ang sikat ng araw ay tila walang pinipiling silayan, ngunit para sa pamilya, Bennett, ang umagang iyon ay nagdala ng pinakamalamig na katotohanan. Sa labas ng malaking mansyon na minsan ay naging saksi sa mga mapanlinlang na ngiti at lihim na kasakiman, nagkakatipon ang mga kinatawan ng bangko at mga awtoridad. Ang marahang paglalagay ng malaking karatula ng pagkakamsamsam sa tarangkahan ay naging pinal na hatol sa kayabangan ng pamilya. Wala ng mga katulong na nagmamadali, wala ng mga mamahaling sasakyan. Ang tanging natira ay ang isang matandang babae na nakaupo sa malamig na semento ng bangketa. Ang buhok ni Doña Carmen na dati ay laging nakaayos at puno ng makapal na spray ay ngayon ay buhol-buhol at nababalot ng alikabok. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot at may mga bahid ng putik. Pilit niyang niyayakap ang isang lumang florera na hindi na isama sa mga kinumpis ka bumubulong sa hangin habang ang kanyang paningin ay ligaw na naghahanap sa kawalan. Sa pagguho ng kanyang yaman at pagkakakulong ng kanyang kaisa-isang anak, tuluyan nang bumigay ang katinoan ng matanda. Sa kanyang magulong isipan, tinatawag niya ang pangalan ng nag-iisang taong tunay na nag-alaga sa kanya noon, isang pangalan na minsan niyang itinuring na sumpa. Mula sa kabilang kalsada, sa loob ng isang nakaparadang sasakyan, tahimik na pinagmamasdan ni Clara ang sinapit ng dating biyenan. Ang bawat pagkunot ng noo ng matanda at ang panginginig ng mga balikat nito ay malinaw na nakikita sa pamamagitan ng salamin ng sasakyan. Inasahan ni Clara na makakaramdam siya ng matinding kasiyahan, isang tagumpay na magpapabilis sa pintig ng kanyang puso. Ngunit sa halip isang malalim na pagbuntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Tila isang makapal at kinakalawang na kadena ang dahan-dahang nakalas mula sa kanyang dibdib. Ang puot na nagpasiklab sa kanyang determinasyon sa loob ng 3 taon ay unti-unting naging abot-tinangay ng hangin
ng pag-unawa na ang parusa ng langit ay sapat na. Wala nang puwang ang galit sa isang pusong nakatakda ng maghilom. Dahan-dahang iniabot ni Anton ang kanyang panyo kay Clara. Hindi niya pinilit na magsalita ang babae o muli ang kanyang presensya ay tila isang tahimik na unan kung saan maaaring ipahinga ni Clara ang kanyang pagod na kaluluwa. Kinuha ni Clara ang panyo at marahang pinunasan ang nag-iisang butil ng luha na kumawala sa kanyang mata luha para sa katapusan ng isang masalimuot na kabanata ng kanyang buhay. Wala na akong galit, Anton. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang makita ang mga anak natin. Ang mahinang sambit ni Clara ang kanyang boses ay may dalang isang dalisay na kapayapaan na matagal na niyang ninanais. Ang paggamit niya ng salitang natin ay hindi nakalampas sa pandinig ni Anton. Isang mabilis na paghigpit ng hawak ng lalaki sa manibela ang nagpakita ng kaba at tuwa na nagtatalo sa kanyang dibdib, ngunit nanatili siyang maingat at tahimik habang pinapaandar ang sasakyan pabalik sa Tagaytay. Ang pagdating nila sa Dintrang ay sinalubong ng masayang alingawngaw ng halakhak ng kambal na naglalaro sa malawak na damuhan. Ang sinag ng araw sa hapon ay nagbibigay ng gintong kulay sa paligid, isang tanawin na tila iginuhit para lamang sa mga taong nakahanap ng tunay na kaligayahan. Binuhat ni Anton ang dalawang bata nang sabay ang kanyang formal na anyo ay tuluyang nawala habang nakikipagharutan sa mga musmos na tumatawag sa kanya ng dada. Nakatayo si Clara sa beranda. Ang kanyang mga braso ay nakahalokip-kip habang pinapanood ang tatlong pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon napagtanto niya na ang pamilyang pinangarap niya noon ay matagal nang nasa kanyang harapan, binuo hindi ng kasunduan ng lipunan, kundi ng tapat na pag-ibig at sakripisyo. Nang makatulog ang mga bata sa gabi, nagtungo si Clara sa kusina upang magtimpla ng mainit na tsaa. Ang kanyang puso ay magaan puno ng pag-asa para sa bukas. Nais niyang kausapin si Anton. Nais niyang sabihin sa lalaki na handa na siyang buksan ang huling pintuan ng kanyang puso nang walang anumang pag-aalinlangan o takot. Dala ang 2 tasa ng tsaa, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid-aklatan kung saan madalas magtrabaho si Anton tuwing gabi. Ang pinto ng silid ay bahagyang nakabukas, naglalabas ng isang mapusyaw na liwanag patungo sa madilim na pasilyo. Bago pa man makapasok si Clara, napahinto siya nang makita ang ginagawa ng lalaki. Sa ibabaw ng malaking mesang kahoy, hindi mga papeles ng kumpanya ang nakakalat. Nakabukas ang isang malaking itim na maleta at maingat na inilalagay ni Anton ang kanyang mga damit sa loob nito. Sa tabi ng maleta ay may isang malaking kayumangging sobre na may nakasulat na pangalan ni Clara, naglalaman ng mga dokumentong naglilipat ng buong pagmamay-ari ng Dintrang at ng Phoenix Fund sa pangalan ng babae. Nanigas ang mga paa ni Clara, ang init ng tasang hawak niya ay hindi sapat upang labanan ng biglaang panlalamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang bawat marahang pagtupi ni Anton ng kanyang mga damit ay tila isang marahas na pagpunit sa bagong buong puso ni Clara. Naisip ni Anton na tapos na ang kanyang tungkulin, na ang pagbabalik ng hustisya at kapayapaan kay Clara ay sapat na upang lisanin ang buhay nito, upang hindi maging pabigat o magmukhang naniningil ng utang na loob. Ang paninikip ng lalamunan ni Clara ay nagbadyang magpakawala ng isang impit na iyak. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling mabuhay ay tahimik na naghahanda upang iwan siya. Sa gitna ng kanyang kalayaan mula sa nakaraan, isang nakakatakot na tanong ang gumuhit sa isipan ni Clara. Paano siya magpapatuloy sa liwanag kung ang mismong araw na nagbigay ng init sa kanya ay magpapasyang lumubog at hindi na muling sisikat sa kanyang mundo? Ang init ng 2 tasa ng tsa na hawak ni Clara ay tila naglaho nang makita niya ang nakabukas na maleta sa ibabaw ng mesa. Ang marahang pagtama ng porselana sa kahoy na tray ay naglikha ng isang tunog ng pagkabasag ng lahat ng kanyang pananahimik. Nanigas ang kanyang mga paa
Sa pintuan ng silid-aklatan, habang pinagmamasdan si Anton na maingangat na nagtutupi ng kanyang huling polo. Ang bawat kilos ng lalaki ay tila isang maraha. Has na pagbura sa lahat ng mga pangarap na binuo ni Clara sa loob ng nakaraang ilang oras. Ang liwanag ng lampara sa silid ay nagbibigay ng isang malungkot na anino sa mukha ni Anton, isang mukhang tila naghahanda na muling maglakbay mag-isa sa dilim. Anton, anong ibig sabihin nito? Bakit ka nag-eempake? Ang boses ni Clara ay tila isang marupok na sinulid na nginginig sa gitna ng namumuong takot. Napahinto si Anton, ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakapatong sa maleta bago siya dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang lalim na hindi maarok, isang halo ng pagmamahal at isang matinding sakripisyo na tila binuo ng maraming taon ng paghihintay. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang lumalapit kay Clara, ngunit nananatili ang isang distansya na tila isang malalim na bangin sa pagitan nila. Nakamit mo na ang hustisya, Clara. Nabawi mo na ang kumpanya, ang pangalan mo at ang kalayaan mo. Wala nang panganib na nagbabanta sa iyo at sa mga bata. My mission is complete. Ang mahinahon ngunit seryosong pahayag ni Anton. Inabot niya ang kayumangging sobre sa mesa at inilapag ito sa harap ng babae. Nandyan ang lahat ng papeles. Ang dintrang na ito, ang Phoenix Fund. Lahat iyan ay sayo na. You don't need me anymore to protect you. Ang bawat salita ni Anton ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpapatigas sa puso ni Clara. Ang paninikip ng kanyang lalamunan ay umabot sa punto na tila hindi na siya makahinga. Ang lahat ng sakripisyo ng lalaki, ang lahat ng pag-aalaga nito sa kanyang mga anak, ay tila itinuturing lamang nitong isang tungkulin na tapos na ang kontrata. Ito ba ang tingin mo sa ating dalawa, isang trabaho? Isang obligasyon na kailangang tapusin? Ang basag na tanong ni Clara, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mapuno ng mainit na luha. Anton, hindi ako isang proyekto na matapos mong ayusin ay iiwan mo na lang sa tabi. I am a person who survived because of you. Huminga ng malalim si Anton, ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumagsak dahil sa bigat ng kanyang sariling emosyon. Clara, please understand. Ayaw kong manatili ka sa tabi ko dahil lang sa utang na loob. You were broken when we met. Gusto kong maranasan mo ang mabuhay ng malaya na walang iniisip na kailangan mong bayaran ang lahat ng ginawa ko. I want you to choose your happiness even if it doesn't include me. Ang kadesperaduhan ni Anton na maging dakila ay naging isang matalim na sakit para kay Clara. Sa labas, ang biglang pagbuhos ng ulan sa Tagaytay ay naglikha ng isang malakas at walang patid na tunog sa bubungan, tila nakikiramay sa bagyong nagaganap sa loob ng silid. Ang marahang paghampas ng mga sanga ng puno sa bintana ay tila mga kamay na pilit kumakatok sa katuwiran ni Anton. Makinig ka sa akin, Anton Grayson. Ang matapang na sigaw ni Clara, ang kanyang boses ay pumailan lang sa gitna ng ingay ng ulan. Humakbang siya palapit at hinarangan ang pintuan, tila ba ang kanyang maliit na katawan ay sapat na upang pigilin ang paglisan ng lalaki. Huwag mo akong gamitan ng ganyang klaseng logic. Hindi utang na loob ang nararamdaman ko tuwing gigising ako at alam kong nandyan ka sa kabilang silid. Hindi utang na loob ang dahilan kung bakit tinatawag kang dada ng mga anak ko. Nanginginig ang buong katawan ni Clara habang hinahawakan niya ang mga kamay ni Anton. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang kuryenteng dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nagbibigay sa kanya ng lakas na sabihin ang katotohanang matagal na niyang itinatago sa likod ng kanyang mga takot. Pag-ibig ito, Anton. It's love. Simple, painful but beautiful love. Natatakot ako, oo. Natatakot akong muling masaktan, pero mas natatakot akong mawala ka. Don't leave me again.
Please don't leave us. Ang pakiusap ni Clara ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak at bumasa sa mga kamay ni Anton. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging masyadong mabigat, tanging ang malakas na paghinga ni na Clara at Anton ang maririnig sa gitna ng bulyaw ng bagyo sa labas. Tinitigan ni Anton ang babaeng nasa kanyang harapan, ang babaeng 10 taon na niyang minamahal, sa malayo ang babaeng itinuring niyang tanging liwanag sa kanyang malamig na mundo. Ang pader na binuo niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho sa harap ng tapat na pag-amin ni Clara. Isang marang pagbitaw ng maleta ang naging tanging tunog na nagpahiwatig ng kanyang pagsuko. Dahan-dahang inangat ni Anton ang kanyang mga kamay at hinawakan ang mukha ni Clara. Ang kanyang mga hilalaki ay marahang pinunasan ang mga luha sa pisngi ng babae, isang haplos na puno ng pagsisisi at walang hanggang pagmamahal. Isang banayad na pagdampi ng kanyang noo sa noo ni Clara ang naganap, isang pagtatagpo ng dalawang kaluluwang dumaan sa matinding unos bago natagpuan ang kanilang dalampasigan. I'm sorry, Clara. Akala ko iyon ang tama. I was so afraid that I was just another man controlling your life. Ang mahinang bulong ni Anton, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi na ako aalis. Hinding-hindi na. Ang marahang pagyakap ni Anton kay Clara ay tila isang pagbubuklod ng lahat ng kanilang mga sugat. Isang mahaba at mahigpit na yakap na tila ba ang kanilang mga puso ay muling nag-uusap sa isang wikang sila lamang ang nakakaalam. Ang ulan sa labas ay nagsimula nang humina, pinalitan ng isang payapang katahimikan na tila ba ang mundo ay nagbibigay ng pagkakataon sa kanila na damhin ang bawat pintig ng kanilang bagong simula. Fade to black sa sandaling ang huling ilaw sa silid-aklatan ay pinatay ni Anton habang ang dalawang anino ay nananatiling magkayakap sa gitna ng kadiliman na ngayon ay hindi na nakakatakot kundi puno ng pangako ng bukas. Ngunit sa likod ng tamis ng kanilang pagtatagpo, ang anino ng nakaraan ay tila nag-iwan ng isang huling tanong. Sapat na nga ba ang pag-ibig upang burahin ang lahat ng lamat o mayroon pang huling pagsubok na naghihintay sa kanilang dalampasigan? 5 taon ang lumipas na tila isang mabilis na pag-agos ng malinis na tubig sa isang sapa, tinatangay ang lahat ng dumi at lason ng nakaraan. Sa dalampasigan ng Palawan, kung saan ang asul na dagat ay nakikipaghalikan sa maputing buhangin, ang katahimikan ng umaga ay dahan-dahang binabasag ng masayang halakhak ng 2 bata. Ang kambal na ngayon ay 8 taong gulang na ay masiglang tumatakbo sa gilid ng dalampasigan, hinahabol ang bawat marahang paghampas ng alon sa kanilang mga paa. Ang kanilang mga balat ay tila hinalikan ng sikat ng araw at ang kanilang mga mata ay puno ng liwanag na kailanman ay hindi nabahiran ng dilim ng kanilang pinagmulan. Sa di kalayuan nakaupo si Clara sa isang mahabang upuang kahoy. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang lumalaking tiyan. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng takot o pag-aalinlangan. Tanging ang isang dalisay at malalim na kapayapaan ang nananahan sa kanyang mga mata. Lumapit si Anton sa kanyang likuran, bitbit ang isang baso ng sariwang buko juice. Ang bawat hakbang ng lalaki sa buhangin ay may taglay na katiyakan at pag-aalaga. Ipinatong ni Anton ang kanyang kamay sa balikat ni Clara, isang pamilyar na init na naging sandigan ng babae sa bawat araw ng kanilang pagsasama. Papa Luke, nakahuli kami ng maliit na alimango. Ang masayang sigaw ng isa sa mga bata habang tumatakbo patungo kay Anton. Binuhat ni Anton ng bata, ang kanyang tawa ay malalim at puno ng katapatan. Ang salitang papa ay hindi na bago sa kanyang pandinig, ngunit sa bawat pagkakataon na naririnig niya ito, tila ba muling naghihilom ang bawat sugat na dinala niya sa 10 taon niyang paghihintay. Tinitigan ni Clara ang tagpong yon. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pasasalamat. Ang pamilyang ito ay binuo mula sa mga abo ng kataksilan, ngunit ngayon
ay mas matatag pa sa anumang bagyong darating. Nang dahan-dahang lumubog ang araw, kinuha ni Clara ang kanyang tablet upang basahin ang huling ulat mula sa kanyang opisina sa Maynila. Isang maliit na balita sa sulok ng pahayagan ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang bilanggo na nagngangalang Mark Bennett ay pumanaw na sa loob ng piitan dahil sa sakit sa puso, habang ang isang matandang babae na nakilala bilang si Doña Carmen ay nananatiling nasa pangangalaga ng isang institusyon para sa mga may karamdaman sa isip, wala nang maalala kahit ang sariling pangalan. Ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata, hinayaang ang tunog ng hangin at ang amoy ng dagat ang bumalot sa kanya. Wala siyang naramdamang katuwaan sa balitang iyon, ngunit wala na ring natitirang sakit. Ang kapatawaran para kay Clara ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot sa ginawa nila. Ito ay ang pagpayag sa kanyang sarili na hindi na muling maging bihag ng kanilang mga alaala. Ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagkakakulong ng kaaway, kundi ang kakayahang mamuhay ng masaya at malaya sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa. "Are you okay, Clara?" Ang mahinang tanong ni Anton, ang kanyang boses ay tila isang marahang himig sa gitna ng dapit hapon. "Yes, Anton. I am more than okay. Sa wakas, malaya na talaga ako." Ang sagot ni Clara habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Ang bawat pintig ng puso ni Anton na kanyang naririnig ay tila isang awit ng tagumpay. Ang pagmamahal na natagpuan niya sa piling ng lalaking ito ay hindi isang obligasyon, kundi isang pagpili na ginagawa nila araw-araw. Natutunan ni Clara na ang bawat pagkawasak ay may kasunod na pagbuo, at ang bawat luhang pumatak sa dilim ay nagdidilig sa mga binhi ng isang mas matamis na bukas. Ang huling sikat ng araw sa Palawan ay unti-unting naglaho, pinalitan ng isang kalangitang puno ng nagniningning na mga bituin. Ang bawat bituin ay tila isang paalala sa bawat babaeng nakikinig na kahit gaano man kadilim ang gabi, palaging may darating na umaga. Ang bawat sugat ay may lunas, ang bawat pagtataksil ay may katumbas na katapatan, at ang bawat pusong nadurog ay may kakayahang muling magmahal ng mas matapang at mas malalim. Sa huling sandali ng katahimikan, isang marahang nanginginig na buntong hininga ng kaligayahan ang kumawala kay Clara habang nararamdaman ang sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Ito ang kanyang muling pagsilang, ito ang kanyang huling pahina na puno ng liwanag. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa dakilang sining ng paghilom.